mas naiinis pa sa'yo. Naiinis. 4 na taon na pagkagusto ng lihim, 6 na taon na kasal. At ang ibibigay mo lang sa akin ay isang salitang naiinis. Ang pabango ay dapat may samyo ng bulaklak na galing sa gubat. Ang Westlake vinegar fish ay kailangang lagyan ng konting sili. Napakalinis niya, hindi maaaring may kahit anong buhok sa bedsheet. Fujinyan, para lang maging mabuting asawa mo sa pamilya Few. 6 na taon akong nagpigil ng lahat ng ugali ko. Halos nakalimutan ko na. Ako rin ay dating masiglang dalagang jayang. Umuwi ka araw-araw para magluto. Bingi ka ba? Di mo ba ako naririnig? Ang yaman-yaman ng pamilya Few, di kaya kumuha ng katulong. Ano ibig mong sabihin? Ma, dali. Si Jiangshu, ang babaeng ito. Sinasaktan na naman ako. Aray, Sinasaktan mo na naman ang anak ko, di ba? sige, papatayin kita. Ako. Hay, Subukan mong hawakan ako ulit, magagawa mo bang gumanti? Papahiwalayin kita ni Jinyan. Sige, haniwa ka. CJ, sa tingin ko rin, kailangan na talagang maghiwalay. anak, tawagan mo agad kuya mo. Sabihin mong itong si Jiangshu, naghihimagsik na. Mahal, sigurado ka na ba talaga? Huwag kang mag-alala. Kailanman, di pa ako naging ganito kalinaw ang isip. Kanina, sinabi ni Genji, gunamatay ang gamot. Agad pinapalitan ni Boss Fu. Ang lambing naman, paggising ni Jianji Gu. Nandito lang si Boss Fu, di umaalis sa piling. Mukhang malapit na ang kasal. Ang paid. Noong pen pals pa tayo, di ba sabi mo? Di ka takot sa makalit na gamot? Siguro, pagkatapos ng aksidente, matagal akong nawalan ng malay. Marami nang nagbago sa mga gusto ko. Pati kung sino talaga ang bumangga sa iyo. Nalimutan ko na, di ba, Yan Gu? At Jiangshu. Ang tawag mo. Siyempre, para ilabas ang katotohanan, bakit? Natatakot ka na? Di ba ikaw na sa akin yan? Ako ang bumangga sa iyo 6 na taon ang nakalipas. Hindi na. Aray. Hindi pwede. Kuya Jinyan, di ko alam kung bakit. Pag nakikita ko si At Jiangshu, Talaga naman. Di ka pa ba nagsasawa? Ayaw kanyang makita, lumabas ka. ngayon ko lang nalaman. Ang mahalaga sa iyo, hindi ang katotohanan ng aksidente 6 na taon ang nakalipas. Siya nga, di ba? CJ, pirmahan mo ito, aalis na ako agad. Maghiwalay kayo. Paano ko pa ibibigay ang pwesto kay Yan Du? O sasabihin mo, Boss Fu, gusto mo bang sabay kami? Mag-alaga sa iyo ni Yan Du. Jianshu, ikaw. Huwag na mag-aksaya ng oras, pirmahan mo na. Hinihintay ako ni Yan Du. Para makalipat na. CJ, pipirmahan ko. Petsa, kunin mo ito. Umalis na. Bukas. Kita tayo sa Civil Registry, GFU. Ito ang ating mahal. Maligayang paghihiwalay. Fujinyan, yang bulag na yan. Magsisisi yan pag nawala sa kanya ang mahal naming anak. Tingnan mo ang espesyal kong handog para sa iyo. Ano yan? Pasok kayo. Patangkad, pandak, mataba, payat, pumili ka. Wow! Ang galing! Anim na taon kayong mag-asawa, di mo pa nagawa iyon kay Fujinyan? Gusto mo bang bawiin lahat ngayon?
Lichuan. Ikaw pala? Lucky, ito ba ang sinasabi mong sorpresa? Noon, ikaw ang tumulong sa akin para makapagtapos ng kolehiyo. Kaya nakapasok ako sa modeling. Ngayon, anuman ang gusto mong gawin, gawin mo lang. Sasamahan kita. Ang gusto ng mahal ko ngayon, siguradong imbestigahan. Ang nangyari sa iyong ama noon. Ingat. Nasugatan ka. Ikaw, yung maliit na to, ang gumawa, di ba? Jiangshu, yang babaeng yan. Nagtataksil sa kapatid ko. Huwag mong isipin na dahil kapatid ka ni Fujinyan, hindi kita papaluin. Ako na. Binabalaan kita, huwag kang makakamali. Papatayin ka ng kapatid ko. Matagal na kitang tinitiis. Ano? 6 na taon na akong kasal sa kuya mo. Ni isang beses hindi mo ako tinawag na ate. Laging pinag-utusan at binabastos mo ako. Tulad mong walang kwenta. Saan napunta ang mga taon mong pag-aaral? Huwag kang magpaliko, hindi ito dahilan para magloko ka. Sino itong lalaking ito? Maging magalang ka. Hiwalay na kami ng kuya mo. Sino ang kasama ko? Iyon ang aking desisyon. Wala kang karapatang magtanong. Narinig mo ba bata? Wala kang karapatan. Jiangshu, maghintay ka. Hahanapin ko ang kuya ko ngayon. Sino ang hindi pupunta? Sino ang duwag? Hoy kuya, alam mo ba si Jiangshu? Nagtataksil siya sa iyo. Isang modelo na nagngangalang Lichuan, nakita ko pa. Hinahaplos ang biwang ng babae. Yung may dala ng Maserati. Nakita ko. Sakay na. CJ, Kailan mo siya nakilala? Ganito ka nagmamadaling makipaghiwalay para sa modelo lang ba? ano naman? Ginoong AZ, umalis ka. Pwede na ba siya? Ito, 20 na ako. Tito. Jiangshu. Pwede kang makipaghiwalay pero para suportahan ang lalaking ito. Ang pamilya namin ay may dignidad. Ang pamilya niyo ba? Ano ang kinalaman ko sa inyo? Wala akong ginastos na pera mula sa pamilya niyo. Ginoong AZ, ang higpit ng hawak mo sa akin. Dahil ba sa pulseras na ito? Umalis ka. Utulungan kitang isuot ito. Jinyan, nagluto ako ng sabaw para sa hangover. Uminom ka. Paumanhin, Jinyan. Huwag kang gumalaw. Ni simpleng bagay hindi mo magawa. Lumabas ka. Isang taong palaging maingat at maalaga. Ang saya-saya mo naman, unang araw pa lang ng hiwalayan. Ganun na lang ba siya kahiling na makipaghiwalay sa akin? Boss Fu, yung lalaki. Parang nakikilala ko siya. Baka nagkakamali lang ako. Isang babaeng taksil at walang pagpapahalaga sa sarili, hindi dapat pansinin. Boss Fu, inutos niyo sa akin na ipagawa. Blue Heart para kay MS Gu. Bukas na dadating galing Amerika. Ang bait ninyo kay MS Gu. Noon, nang kayo at ang dati ninyong asawa, pati singsing sa kasal, pinapili nyo lang sa kanya. Tapos ayaw ninyo. Di nyo na alam kung saan napunta. Jinyan, sabi ni Papa, para ipagdiwang ang paglabas ko sa ospital. Magkakaroon ng party. Doon na lang. Ianunsyo ang kasal natin, okay lang ba? Ikaw, isang bagong hiwalay na may bahay. Anong karapatan mo sa Chansheng? Sa ganyan, wawakwak na ang Chansheng. Ang Chansheng Group, mana yan ang mga magulang ni MS Jiang. Anong problema kung ipagpapatuloy ng anak ang negosyo ng magulang? 6 na taon na ang nakalipas, muntik na mapahamak ng tatay mo ang Chansheng. Kami ang nagpakahirap para buhayin ulit ito. Saan ka nanggaling para makinabang ka lang? Yung paghihirap ba sa pagnanakaw at pagtanggap ng lagay? Sa mga nakaraang taon,
Ilang perang nakaw ang nakuha niyo sa pangalan ng Tiansheng? 1.3 bilyon, ilang taon kayo sa bilangguan niyan? Ikaw, 10 taon pataas hanggang bitay, naniniwala akong matatanggap ng mga pamilya nyo ang resulta. May iba pa bang tutol? Kung wala, tapos na ang meeting. Ang galing mo talaga, anak. Ilang salita lang. Nakuha mo na ang posisyon sa Tiansheng. Salamat kay Lichuan. Pero, alala ko, graduate ka sa Communication Arts. Paano ka napakahusay? Sa negosyo. Ah, hindi ba't narinig kong babalik ka sa Tiansheng? Kaya pinag-aralan ko talaga. Ang galing mo pala, lihim ka. Halika. Ang Tiansheng, pinaghirapan yan ng tatay ko. Nitong 6 na taon, hindi ako tumigil sa pag-imbestiga. Ngayong nasa akin na ulit ang Tiansheng, lalo kong lilinawin ang katotohanan. Sa totoo lang, tungkol sa nangyari sa Junoon, may nalaman na akong mga bakas. Ginoo, nandito na ang tao. Huwag niyo akong patayin. Tito Lee, Sure, ikaw? Paano? bakit ako nandito pa rin sa Vin City, di ba? Huwag kang tumalon. Ingan mo, tatay, huwag mong isipin na wala ng pag-asa. Pag-usapan natin na maayos. Bumaba ka na, pakiusap. Tatay, nagmamakaawa ako sa'yo. Sure. Wala nang babalikan ang tatay mo. Tatay, bakit ka ganito katanga? Hindi ba dapat tawagan ang ambulansya? Maniwala ka sa tatay. May tumawag na ba ng ambulansya? Tatay, totoo. Talagang hindi ko ginamit ang pondo ng grupo. Naisahan lang ako. Tatay, tawagan mo na ang ambulansya. Noon, kayo ang nagparatang sa aming pamilya, Chayang. Kaya napilitan ang tatay kong magpakamatay sa pagtalon. 6 na taon na, hindi ako tumigil sa pagsisiyasat. Hindi ganoon. Ang tatay ko at kayo ay matalik na magkaibigan. Paano mo nagawa? Sure, pasensya na. Wala akong magawa noon. Wala akong magawa. May nag-utos nito. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko masabi. Huwag mo akong patayin. Ang gusto lang nila ay nakawin ang core technology ng grupo ninyo. Ilan lang ang kumpanyang yon. Pag-isipan mo, malalaman mo rin kung sino. Hinto. Mahal, kailangan mong kumalma. Tama siya. Gusto mo nakawin ang core secret ng aming Sanshin Group. Bukod sa Fu family, ay ang Sanshin Group. Ang chairman ng Sansheng Group ay hindi ba ang tatay ni Ji Yumanyin? Ang magiging biyenan ni Ayu Jinyan. Pero kulang pa ang ebidensya para makasuhan siya. Anong nangyari? Patingin. May nagkalat nito. Tapos na ba ang lahat? Opo, miss. Sabi ng amo, huwag kayong mag-alala. Walang makakasagabal. Sa pagpapakasal mo sa pamilya Fu, mabuti. Mahal, huwag kang padalos-dalos. Hoy, master, naimbestigahan ko na. Alam ko na. Balita ko si Jiyu Yaoshan ay sa recovery party ng kanyang anak ay ipapahayag ng haapan. Ang kasal ni na Jihi Jingyan at Eastman Yin. May mga bagay na dapat ng pag-usapan ng maayos. Ito ba ang anak ng pamilya Gu? Ang ganda-ganda. Magaling pa magtugtog ng piano. Talaga naman, hindi nakakagulat na ang boss Fu ay nakakakuha ng debosyon. Narinig ko na ang pamilya ng kanyang dating asawa ay napunta sa Bangkok at ang kanyang ama Jong mula sa isang gusali. Sa mga termino ng pamilya, hindi ito mas mabuti tulad ng Miss Gu. Mabutin. Salamat para sa iyong abalang iskedula. Halika sa hapunan ng pamilya ngayon. Bukod sa pagdiriwang ng pagbabalik ng maliit na babae, mayroon akong malaking anunsyo na gagaway. Fu Group President Fu Jinyan. Ang aking Guyao-chan. Brother Jinyan, salamat sa pagiging sa aking koma. Huwag mo akong iwan. Sinabi ko na karapat-dapat mo ang pinakamahusay sa mundo. Wu Blue Heart. Ito ang tanging sa mundo. Wu, ang boss Fu ay talagang heroic. Ang necklace na ito ay litrato sa halaga ng higit sa $1 bilyong. Kung itanong mo sa akin, marami lamang ang ganitong uri ng mayaman na anak na babae Karapat dapat lamang sa aking pamilya Jinyan na maliit na kagaw. Ayaw kong maging sanggol para sa aking Jinyan. Ngayon nakikita ko ang Jinyan.
Ako ay nakatuon sa manyin. Oh, eking puso. Sa wakas ay matatag. Pasensya, lalaki, huli ako. Jianshu. Hindi ang dating asawa ni Jianshu. Bakit siya dumating at damit tulad nito? Sister Jianshu, bakit ka narito? Siyempre, narito ako upang magbigay ng malaking regalo. Miss Jiang, sa akin at ako ay mga kaibigan ng pamilya. Umalis ka ngayon o hindi mo ako sinisi sa pagiging masungit sa iyo. Paano mo mahalaga ang tiyuhin ito ay takot o nagkasala? Ranes, Jianshu. Sapat hindi. Hindi ito ang iyong lugar. If you, kami ay isang magandang taon na Perez. Ikaw ay mag-asawa muli. Nagdala niya sa video tungkol sa akin nang makalat ng mga balita sa internet upang makama ko. Ito ay talagang paraan upang hindi manalan. Video anong videos? kahapon lamang ang mga video na sumulong sa aking sanga. Hindi ba ito mula sa iyo? Sa tingin, nagpadala ako ng isang tao upang mag-post ng video na ito. Kahit na hindi ka, iba ito. Jinyan. Hindi tulad ng katao. Jiangshu, nahit mo ang aking anak na babae sa iyong kota. Kagat ang aking pamilya ngayon. Isang malinaw na konsyensya ng mga bagay kung bakit hindi ako mahigpit. Anong tao na may malinaw na budhi? Hayaan mo akong makaalis sa kanya. Huwag ka nang sumigaw. Lahat ng tao sa labas ay itinali ko na. Kayo. Ako na aksidente pasada. Hindi na ito ipagpapatuloy ni Manyin. Hindi mo na kailangang magpilit. Niloloko mo ba ako? Sinira niya ang pangalan ko, pinahamak ang reputasyon ko, ang bagay na ito. Hindi matatapos. Jianshu. Hindi ako bingi, nakakarinig ako, umalis ka. Miss Gu, ito na ang huling tanong ko sa iyo. Ako ba talaga ang bumangga sa iyo? Kung hindi ikaw, sino pa? Pero alam ko. Sobrang gusto mo lang ng pagmamahal ni Kuya Jinyan. Kaya mo ako pinahamak, hindi na kita sinisisi. Sige, pakialala mo ulit noon. Saang intersection ka nabangga? Anong klaseng sasakyan ang bumangga sa iyo? At sino ang naghatid sa iyo sa ospital? Masyado akong matagal na nawalan ng malay. Marami na akong hindi naaalala. Sa tingin ko, hindi mo talaga masasabi, ano? O baka naman, wala talagang nangyari. Ano? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang sabihin? Niloloko ko ang sarili kong buhay para iparatang sa iyo. Hindi ba ganoon nga? Jianshu. Hindi na ito pinoproblema ni Manyin. Hanggang kailan ka pa mag-iinay? Alam ko namang hindi kayo maniniwala. Kung ganoon nga, Lichuan, ilabas mo ang isa pang malaking regalo para kay Miss Gu. Ano ang gusto ninyong gawin? Siyempre, ibalik ang katotohanan. Ibalik ang katotohanan. Kuya Jinyan, baka naman. Hayaan mo lang si At Jianshu. Nakasama ang lalaking ito. Guluhin ang ating engagement party. Miss Gu, paulit-ulit mong tinatawag na lalaki ito. Ganito ba palagi ang pagpapalaki sa inyo sa pamilyang Gu? Huwag nang mag-aksaya ng oras sa akin ngayon. Dahil andito ang maraming media at reporter. Sa tingin ko, gusto malaman ng lahat. Ang totoong nangyari sa aksidente noon, di ba? Chairman Gu, hindi mo naman hahadlangan, di ba? Sa mundong ito, ang tanging makakapagpaawa sa akin ay isang tao lang. Miss Gu, hindi ka karapat-dapat. Tulungan mo ako. Gising, huwag kang matulog. Magpakatatag ka pa. Tatawagin ko sa alaw paso. Paano nangyari ito? Nga, si MS Jiang pa ang nagligtas sa kanya. Paano niya nagawang gantihan na masama ang kabutihan? Mga kababayan, yung video na kumakalat sa internet. At ito ang tunay na video. Bakit mayroon ka ng video na ito? Para sa mga katulad ninyo, syempre handa na ako. Ikaw, MS Jiang, paano mo naman mapapatunayang totoo ang video na ito? Naku, hindi ba ito si Professor Zhang ng Computer Science? Paano makukontak ni Jiangshu si? Professor Zhang. MS Jiang, Professor Zhang, magsimula na tayo. mapapatunayan kung tunay ang video ni MS Jiang. At yung nasa internet, binago yon. Ngayong nandito na ang katotohanan. Hindi na kailangang magpanggap pa, Yindes Gu. Hindi ganito. Kuya Jinyan, Pwede bang pekin ang sinabi ng otoridad? bakit hindi? Kung may ebidensya ka, bakit ngayon mo lang binahagi? Sinabi ko na, naniwala ka ba? Fujinyan, baka hindi mo pa alam. Sa 6 na taon na nasa koma si Gumanyin, ang babi namin ang palagi nagbibigay ng dugo para kay Gumanyin. Paano siya posibleng nakabangga kay Gumanyin? Kaya hindi lang pinagbintangan ni MS Gu si MS Jiang. Ginamit pa niya itong mobile broadband sa loob ng 6 na taon. Wala akong ginawa niyan.
Hindi mo man lang sinabi sa akin ang mga ito. Fujinyan. Sa aksidente noon, kung hinanap mo lang ang mga taong sangkot. Sa pagsisiyasat, makikita ang katotohanan. Pero hinayaan mo ang nanay mo, kapatid mo, at itong Monting Kit na to. Naapihin si Jiangshu dito. Ay, ikaw talagang munting cute. Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang pakasalan ni Jinyan si Manin. Ikaw, sinadya mo lang to para magkagulo. Nagsabuatan ka sa dalawang pretty boy na to para labanan ako. Di ba? Tama na. At Jiangshu, hindi ko rin inakala na ikaw pala ang nagbibigay ng dugo sa akin sa mga nakaraang taon. Paumanhin. And Mas Gu. Talagang marunong kang umangkop sa sitwasyon. Hindi ko talaga sinasadya na pagbintangan ka. Ito ay dahil sa matagal akong nawalan ng malay. Kaya't ikaw ang itinuring kong salarin sa aksidente. Kaya't inaamin mo na. Ikaw ang nag-post ng video na naninira sa akin online. Tungkol sa video. Wala akong kaalaman, siguro dahil labis na nag-aalala ang tatay ko. Kaya't bigla niya itong pinalaganap. Ah, pala si Emit Gu. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa tatay ko, at Jiangshu. Kung ito ay paghingi ng paumanhin, dapat may sapat na pagpapakita ng katapatan. Ito ang regalo sa akin ng tatay ko dati. At ito ang paborito kong alahas. Ito ang gagawin kong kompensasyon sa iyo, okay ba? Ito ba ang korona na suot ni Princess Liliat noong kasal niya? Sabi nila, binili ito ng isang misteryosong mayaman sa mataas na halaga. Si Chairman Gu ay labis lang na nagmamahal sa anak kaya nagkamali. Ang paghingi ng paumanhin gamit ang mamahaling regalo ay sapat na siguro. Isang korona lang. Gusto mong mawala ang lahat ng paghihirap ko dati. Ano pa ba ang gusto mo? Gusto ko itong pusong asul. Hindi pwede. Ito ang regalo sa akin ni Jinyan para sa aming engagement. Mukhang ang katapatan mo sa paghingi ng paumanhin, Yimbes Gu, ay limitado lang. Ito ba ay pagpapakitang gilas sa mga bisita dito? Ikaw, Ang koronang ito ay napakamahal din. Bakit mo talaga kailangan ng pusong asul? Jinyan, sinabi na sa iyo ng nanay mo. Ang babaeng ito ay sakim sa pera at kayamanan. Tingnan mo, lumalabas na ang tunay niyang kulay. Sabihin mo ang gusto mo, ibibigay mo ba o hindi? Maging prangka ka. Kuya Jinyan, ang kwintas na ito, talagang hindi pwede. Isang kwintas lang, hahanap ako ng mas maganda para sa'yo. CJ, Ang kwintas na pusong asul ay sa'yo na. Tapos na ang usapin tungkol sa video. CJ. Ang mamahaling alahas na ito, basta ibinigay ni Boss Bo. Mukhang talagang labis ang pagmamahal niya kay Ms. Gu. Naway magpakailanman ang pagsasama ni Boss Bo at Ms. Gu. At magkaroon ng anak agad. Kung akin, paano ko ito haharapin? Ako ang magpapasya. Ibigay na lang sa charity. Guya Ocean, simula pa lang ito. Bakit pamilyar ang tingin ng kanyang mga mata? Ma, napansin mo ba si Jiangshu? Ay ibang-iba na? Huwag mo na siyang banggitin. Kapag nandiyan siya, laging may problema. Jiangshu, maghintay ka. Mahal, ilang halaga lang naman yung asul na brilyante na yun. Balita ko, ang puso ng asul ay mahigit 100 milyon na ang halaga. Talagang mas mahal pa kaysa korona ng prinsesa. Ano? 100 milyon? Kaya pala namutla si Guya Ochan. Pag uwi niya, baka uminom siya ng maaming pampababa ng presyon. Kuya Jinyan, anong tinitingnan mo? Ah, wala. Na pala. Yung aksidente 6 na taon na ang nakalipas. Naalala mo pa ba? Ang tagal na, talagang hindi ko na maalala. Bakit? Naniniwala ka rin ba na ang aksidente 6 na taon na ang nakalipas? Ay aking sariling plano. Mas naniniwala ka pa kay Jiangshu kaysa sa akin. O baka naman, ang 6 na taong pagsasama ninyo ay nagdulot ng pagmamahal mo sa kanya. Impossible. Siya lang ang tanging makakapagligtas sa'yo noon. Pinilit niya ako, kaya ko siya pinakasalan. Huwag kang mag-alala, alis na tayo. Sage. May biglang tawag ang ahensya. Mauna na ako.
Ginu, hindi lang nagmodelo. Nakipagkaibigan ka pa sa isang diborsyada. Galit na galit ang iyong ama sa bahay. Jofu, naalala mo ba ang pangako mo nang maibalik ako sa pamilya? Ito. Tungkol sa aking pagkakakilanlan. Pakiusap, patuloy na itago. Protektahan ang Ginoo. Opo, ngayong araw, ang anak na babae ng Grupo Sheng, si Gumanyin, ay magdaos ng press conference tungkol sa peking video ng aksidente. Magandang araw sa lahat ng mga mamamahayag. Ako si Gumanin ng Grupo Gu. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Noong nakaan, Kasama si Binibining Jiang. maraming hindi magagandang pangyayari ang nangyari at may mga hindi pagkakaunawaan din. Dito'y taos puso akong humihingi ng tawad sa ngalan ng aking ama kay GNG Jiang. Paumanhin, sana'y mapatawad ni GNG Jiang ang aming mga nakaraang pagkakamali. Nagsorry na ang pamilya. Gasat, ano ang explanation? Maintindihan naman kung bakit nagamali sa pagtukoy ng salarin. Ang laki ng gulo. Mukhang magkakaroon na naman ng pagbabago sa stock ng Chensheng. Sabi ko na, isang babaeng hiwalay. Paano niya mapapamahalaan ng maayos ang kumpanya? Humili ka, Gumanyin, ito ba? Hindi pangkaraniwan. Sa loob lang ng isang araw. Napabaling sa iyo ang lahat ng atake sa internet. Kung ano ang ama, siya rin ang anak. Nga pala, handa na ba ang mga report ng Chanching nitong mga nakaraang taon? Nasa taas na. May problema nga ang report mula 6 na taon ang nakalipas. Naku, ilabas niyo ang pinakamagandang alahas niyo dito. Ibibigay ko sa aking manugang. Ma, tingnan mo to, ay parang ito. Hi! Ganito kaliit ang brilyante. Wala na bang pera ang pamilya Few? Jiangshu. Bakit kung saan-saan ka naroroon? Ang tungkol sa aksidente, hindi ba humingi na ng tawad si Manin sa'yo? Ano pa ba ang gusto mo? Sa pagkakaalam ko, hindi pagmamayari ng pamilyang Fu o Gu ang mall na ito. Bakit hindi ako pwedeng pumunta dito, Yi Jiang? Dapat, punong tagapamahala ka, di ba? Jiangshu. Matapos hiwalayan ang aking anak na si Jinyan, napunta ka na sa ganito. Naging tagapamahala na lang sa maliit na tindahang ito. Kaya pala kahapon, pinag-agawan mo ang Azure Heart. Noong araw, kilalang-kilala ang pamilyang Jiang sa Bincheng. 8 Jiangshu. Dito ka lang, isang maliit na tagapamahala. Tiyak na malungkot ang iyong ama sa kabilang buhay. Sino ka para banggitin ang aking ama? Huwag kang mag-alala, anak, kaya niya yan. Sige, dahil ikaw ang tagapamahala, ilabas mo ang pinakamaganda. Mong singsing na may brilyante. Bakit hindi si Gens? Gu ang mamili para sa kanyang sarili. Ito, ilabas mo. Regalo para sa pagkabata. Isa lang ito sa buong Bincheng. Ito ang gusto ko. Sayang. Hindi ito mabibili sa'yo. Ikaw. Sage. Kung ganon ang sasabihin mo, akin na ang singsing na to. Kapag pinigilan mo pa ko, manager ka pa. Pero tanggal ka na rin. I-wrap mo yan. Sabi ko hindi ibebenta, hindi ibebenta. Bigay mo. Huwag mong agawin. Naku, Manyin. Ang sakit. Ang sakit ng tiyan ko. Manyin. Bilis, bilis, tumayo ka. Kuya Jinyan. Ang gusto ko lang talaga, yung singsing na to. Ayaw ibenta ni At Jiangshu sa akin. Kaya aksidente niya ako tinulak. Tulak ko. Kayo ang biglang dumating at agaw-agawan. Kuya Jinyan, ala akong ginawa. Nasaan ang manager? Nasaan ang manager ng mall ninyo? Manager, ano nang gagawin natin dito? Ikaw ang manager, di ba? Buti na lang dumating ka. Yung babaeng to, inaapi kami. Tanggalin mo na siya agad. Tanggalin si Boss Jiang. Wala po akong ganoong kapangyarihan. Ano ang ibig mong sabihin? Ikaw. Ikuha mo ako ng ticket footage. Sige po, Boss Jiang. Papadala ko po agad yung footage. Sandali lang. Manager lang siya. Bakit siya ang sinusunod mo? Anong manager? Siya ang bagong presidente ng Chensheng Group. Sa kanya ang buong mall na to. Ikaw pala, ang cute-cute mo, naging presidente na ng Chensheng. Ang Jianshin Group, pinaghirapan talaga yan ng tatay ko. Ano na problema kung ipapatuloy ko? Nang hawak mo ang Chansheng, alam mo ba na ang accounting nito? May bilyon-bilyong kakulangan. Kaya mo bang punan yan? Huwag mo na akong pakialaman dyan, boss. Ang kakulangan ng Chansheng Group, tutulungan ko siyang punan. Ikaw, yung kinikita mo sa pagmumodel. Sapat ba yan para sa sarili mo? Huwag mo na siyang awayin, di naman worth it. Check na ng security ang thesis. Kung sinadya ko bang itulak siya.
Ms. Gu, malalaman na natin ang katotohanan. Pakihintay lang po sandali. Manaku, anak, ag ka nang makipagtalo sa kanila. Isang sira-sirang singsing lang yan. Ayaw ko na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Ito ang dahilan kung bakit hindi ko maibenta ang singsing na to. Dahil ang sukat ng singsing na to, hindi talaga para kay Ms. Gu. Boss Jiang, nandito na po ang footage mula sa CCTV. Umalis ka nga diyan. Aray. Manyin, nandito na ang katotohanan. May posibilidad na nagpanggap lang si Ms. Gu, Boss Fu. Pakidilat mo ang iyong mga mata at tingnan mabuti. May sinadya ba akong ginawa kay Miss Gu? Ngayong malinaw na ang katotohanan. Boss Fu, bilhan mo na si Miss Gu. Ang singsing na to, hindi naman mahal. Mga 200 milyon lang. Ilan? Mas mahal pa, tong sira-sirang singsing kaysa sa Blue Heart. Ang mga Chuan at Gu, hindi siguro problema ang ganitong halaga, di ba? Boss Fu, ano sa tingin mo? Anak, ako, kami. Tiyan ko. Dugo, dumudugo ako. Ikaw, kung may mangyari sa apo ko, hindi kita patatawarin. Dalhin sa ospital, bilis. Tumabi kayo. Ay, ang bilis naman ng lalaking to. Nagbuntis na agad kay Eugene yan? Ayos ka lang? Paano tong singsing? Ipadala ang bill sa opisina ni Boss Fu. Palabasin niyo ako. Huwag kang maingay, walang sasaklolo sa'yo. Anong gagawin mo? Ninakawan ng tatay mo ang kumpanya ko. Muntik na akong mabangkarote. Anong gagawin ko? Huwag. Bakit na naman bangungot? Pero bakit? Wala akong maalala. Buwisit. Hello. Boss Jiang, may problema. Naglabas ng pahayag ang Sansheng Group. Nagaanyaya sa lahat ng industriya na i-boycott ang Sansheng Group. Huwag kang mag-alala, ayusin namin ito. Sa lalong madaling panahon, mga matatandang hayop, pag may problema, unang tatakbo. Hindi ko akalain na ganito sila katakot kay Sansheng. Ihanda ang sasakyan, pupunta ako sa Red Bloom Villa. Hindi kita papayagan. Hindi ko agad maghahangyang ngayon. Maaaring magkaroon ng krisis sa pananalapi ang Tianjin. Ito, Ako na ang bahala. ikaw. Hello, Miss Jiang, nagustuhan mo ba ang aking regalo? Biao Shen. Pinahiya mo ang pamilya Gu sa harap ng lahat sa Bincheng. Ngayon naman, ikaw ang dahilan ng pagkalaglag ng anak ko. Ang regalong yon ay simula pa lang. Salamat sa regalo, Chairman Gu. Magkita na lang tayo. Nakita mo ba? Ito ang alitan ko sa pamilya Gu. Ako lang ang makakapag-ayos nito. Hindi mo ako matutulungan, Lichuan. Ang panganay kong apo. Sabi ni Jiangshu, yung masamang iyon, nawala sa akin ang panganay kong apo dahil sa kanya. Kuya Jin yan. Paumanhin, kasalanan ko lahat dahil sa akin. Hindi ko napanatiling ligtas ang anak natin, kaya nakuha ni Jiangshu. Ang pagkakataon, kasalanan ko lahat. Ang anak natin. Nung gabing iyon, lasing ka. Hindi mo na ba naalala? Jin yan, dahil ba naghiwalay kayo? Kaya ka nalasing. Mula ngayon, akin ka lang. Noon, pinatay ni Jiang Wangwu ang panganay nating anak na babae. Ngayon naman, ang kanyang anak. Pinahamak ang bunso nating si Manyin, mahal. Hindi na natin dapat tiisin ito. Ang aking ate, siya pala'y pinatay. Ng ama ni Jiangshu, ang bagay na ito. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ayokong maalala ang masakit para sa tatay mo. Naku, Jin yan. Si Jiangshu na yan, ang masamang iyon. Inatay niya ang una mong anak. Huwag mong palampasin yan.
Si MS Jiang, talagang matatag ang loob. Ngayon, magtutulungan ang pamilya Gu at fulaban sa iyo. Nandito pa rin si MS Jiang, kalmado, at nakikipagmesong sa amin. Mukhang determinado kang makuha ang Jiao. Ang negosyo ay parang paglalaro hanggang sa huli. Hindi mo malalaman kung sino ang mananalo. MS Jiang. Mukhang hindi rin magaling sa paglalaro. Magandang kamay, Tiuyu, ganoon pa rin ang swerte mo. Tiuyu, tungkol sa pagkuha ng Jiao. Kailangan mong tulungan ako. Pamangkin, huwag kang mag-alala. Kilala ko ang may-ari ng Jiao. Basta ikaw. Tutulungan kita ng mabuti. Basta ako. Pamangkin. Anong oras na, nagpapanggap ka pa? Noong isang araw, naggulo ka sa handaan ng pamilya Gu. Hindi ba't gusto mong kunin si Boss Fu mula kay MS Gu para tulungan kanya? Lalaki naman tayong lahat. Ang lalaki, ano ang iniisip? Alam mo naman. Tiuyu, ang Fujin yan, siya lang ang basurang itinapon ko. Narito tayo ngayon para pag-usapan ang pagbili ng Jiao. Huwag nang banggitin ang iba. Malas, Boss Fu, ito. Ganito, pakasal ka sa akin, at ibibigay ko ang Jiao bilang dote. Huwag kang mag-alala, mas mapagbigay ako. Ay sa kay Fujin yan. Talaga? Fujin yan. Kakakunan lang ni Gumanyin, bakit siya nandito? Si Chairman Yu talagang walang takot sa mga nakikinig. Boss Wu, bakit ka nandito? Paano mo nalaman? Na interesado si Chairman Yu sa dating asawa ko. Nagmamadali akong nagsalita. Nagkamali ako. Sige na. Boss Fu, patawarin mo ako, huwag kang magalit. Ang Fujin yan, siya lang ang basurang itinapon ko. Pero pareho kayong interesado sa Jiao. Kaya sikapin mong makuha ang magandang dilag. Fujin yan, ikaw. Mali ako. Nakita ko na, mga tiyo at tito. Wala talagang seryosong usapan ngayon. Kung ganito, hindi na ako makikialam. Tumigil ka, may iba ka pa bang sasabihin, Boss Wu? Pinapayuhan kitang talikuran ang Jiao. Ang gulo ng Jianshen. Hindi malulutas ng Jiao lang. Huwag kang mag-alala. Boss Fu, kanino ang tuwalya? Boss Fu, huwag kang mag-alala, kahit ubaran ni Jiangsu. Ang sarili sa harap ko, hindi ko ibibigay. Ang Jiao sa kanya. Pagkamatay ng ama ni Jiangsu. Lumubog ang Jianshen Group. Si Jianshu ay isang ulilang walang kapangyarihan, walang magagawa. Ang dating asawa ko kahit gaano kahirap. Hindi niyo pwedeng abihin. Dino Yu at Zhang. Interesado kayo sa North District Resort, di ba? Wala akong interes. Hindi. Ano ang ginagawa ng tatlong yon? Pupunta ako sa mesa ng babaeng Jiangsu. Napakasama ng kanyang kamay, pero nangkunin ni Boss Fu. Naging purong suita. Fujin yan, kahit anong mangyari. Pinapayuhan kitang talikuran ang pag-acquire sa Jiao. Ipagtatanggol ko ang kumpanya ng tatay ko at lilitisin ang katotohanan 6 na taon na ang nakalipas. Ngayon lang. Nasaan ang binata mong yon? Bakit hindi ka samahan? Boss Fu, nakalimutan mo na ba? Hiwalay na tayo. Wala na tayong koneksyon. Wala kang alam sa sarili mo, di ba? Huwag kang gagalaw. Dati kang matalasang dila, bakit ngayon kay Wenliang? Ganitong klase ng tao. Puro pambobola na lang ang alam. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpabagsak sa akin? Ngayon ka pa nagpapakabait dito. Nandito ang gamot mo. Inumin mo. Huwag kang mag-aksaya ng pagod. Boss Fu, ang mga gamit mo. Hindi ko iyan hahawakan kahit kailan. Ano? Bitawan mo ako. Ikaw. Jinyan, nasaan ka? Nasa bahay. Nagsisinungaling pala siya. Narinig ko. Si Jiangsu ay nagmamadali para ma-acquire ang Jiao. Kanina sa Red Plum Villa, muntik na niyang makausap si Ji Yu. Bakit? Sige, alam ko na. Sa mukha mo, mukhang ang magiging biyenan mo. Ay hindi nagsabi ng magandang balita, di ba? Bigyan mo siya ng damit at tingnan mo kung wala na siyang lagnat. Dito na lang siya matulog ngayong gabi.
Hindi pwede, mahina pa ang katawan mo. Dito ka na matulog. Hindi kailangan. Presidente, bakit biglaan pinag-akar ka ni Jigo sa Jiao? Hindi ba't ilalagay ka nito sa alitan ni MS Jiang? Desidido ang pamilya Gu na wasakin ng Tianjin. Wala namang tsansa si Jiangshu. Si MS Jiang pala. Bayaran mo, Ji Jiang, nagreklamo na kami. Hindi. Bumagsak ang stocks ng Chansheng. Dapat mong ipaliwanag ito. Tama. Alam ng lahat na ngayon, ang Fus at Chansheng ay nagtutulungan na. Anong laban mo sa kanila? Bayaran mo na. Paano ka? Ihiwalay ang lahat na nagrarally na shareholders sa loob ng kumpanya. Sabihin agad sa public relations, magpatawag ng meeting. Gets. Alis na tayo. Boss Jiang, ngayon may rally ang shareholders, yung pagkakar sa Jiao. Malayo pa, sabihin mo na, anong gagawin natin? Ako na ang bahala dito. Tiwala lang kayo sa akin. Pero may deadline dapat. Sa tingin ko, mas mabuting mag-file na lang tayo ng bankruptcy. 3 araw. Kung hindi maayos sa loob ng 3 araw, saka na lang pag-usapan ng mga shareholder ang bankruptcy. Kanina. Medyo padalos-dalos ka ba? Sapat na ang 3 araw, tiwala ka. Pero, tingnan mo ito. Financial report ng Chansheng, 6 na taon na ang nakalipas. Naalala mo ba sinabi ko sa'yo dati, na may kakaiba sa report ng Chansheng? Tignan mo dito. Kaya kailangan kong i-acquire ang Jiao para malaman. Ang totoo noong 6 na taon na ang nakalipas. Pero bago iyon, may isa pang mahalagang bagay na kailangang gawin. Ano? AMM, medyo may lagnat pa rin. Kailangan pumunta sa ospital. Huwag na. Okay lang, alis na. Jinyan, papasok muna ako. Elngan. Ganito na ang sakit mo, naglalaro ka pa rin ng games. Boss Few. Ang swerte naman. Sabi ng male model na yon, pangako niya sa loob ng 3 araw. Ayusin ang problema sa Tianjin. Boss Few. Hiwalay na tayo yung pag-aalala mo sa akin. Medyo sobra na yata. Huwag kang mag-akala. Mas mabuting sumuko ka na lang, isa lang siyang male model. Matutulungan ka ba niya? Hindi mo na kailangang alalahanin iyan, Boss Fu. Payo ko sa'yo. Huwag ka nang magpakita sa harap ko. Siya ay akin. Yan. Ano? Nagagalit na si Boss Fu. Akala mo ba dahil hiwalay na tayo, may pagkakataon ka na? Ikaw mismo ang nagsabi. Hiwalay na kayo. Di Borsho. MS Gu, narito ang iyong nobyo. Jinyan, lumabas na ang miscarriage report ko. Boss Fu, huwag na masyadong lumapit sa akin. Wala nang lagnat, eto maliit na premyo. Gusto mo? Ano to? Nahanap ko na ang boss ng Jiao. Nandoon ang apoy. Kung may urgent ka, mauna ka na. Kaya ko mag-isa. Babalik agad ako. Alaynan. Pasensya na. Ganda, shot tayo. Bitawan mo ako. Boss Fu, alis na. Hinayaan mo hawakan ka ng basura. Kalayaan kong pumili ng hawak sa akin. Anong kinalaman ni Boss Flu? Jiangshu. Walang utang na loob. Nasaan yung male model? Pinabayaan ka niyang mag-isa dito. Hindi ito para sa'yo. Umuwi ka na. Diborsihada na ako. Nagiinuman lang para mag-relax, may problema ba? Sa male model o dito, pareho lang yan. Jiangshu. Ngayon ko lang nalaman na mahilig ka palang magloko. Dati. Boss Few. Wala kang karapatang banggitin ang nakaraan. Boss Fu. Esensya na at hindi kita nasalubong. MRS Fu. MS Jiang. Tan, matagal na tayong hindi nagkita. Kayong dalawa. Tuloy kayo sa loob. CJ. Lolo. Bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta,
Ipipilit mo bang ibigay ang Jiao kay Jiangshu? Hindi ko naman iniisip yun. Xiao Chuan. Diborsyada na siya. Huwag kang masyadong makisalamuha sa kanya. Naintindihan mo, Lolo? Pwede akong pumayag sa kahit anong gusto mo. Pero ito, hindi talaga. AME. Mukhang tunay ang pagmamahal mo. Pero may gusto ba siya sa'yo? Huwag kang alis kahit saan. Dito ka lang mamaya para magstay kasama ko. Tingnan natin kung wala ang tulong mo. Makukuha kaya niya ang gusto niya? Eng Tan, ito ang sincerity ng Chansheng. I-retain ang management rights. Stock dividends, tiyaking independent ang Jiao. Ang kayang ibigay ng Chansheng, kaya rin namin ibigay. At doble pa. En Tan, narinig ko. Ang presyo ng Jiao ngayon ay 5,000 kami. Kaya namin magbigay ng 1 bilyon, bibigyan ko ng 2 bilyon, 3 bilyon. Ay, nasisiraan na ba sila ng ulo? Jiangshu. Wala kang talagang pagkakataong manalo. Hindi ako susuko. Ang pangit. Ang pinakamagandang pagpipilian para sa Jiao. Mga Ginoo, pakinggan ninyo ako. Sino ang pipiliin mo? Pahintulutan ninyo akong tumawag muna. Gusto mo ba akong patayin? Wala akong pakialam. Gusto kong mag-book agad ng ticket para umalis ng bansa. Boss Ayu, Boss Jiang, nawawala si Emartan. Ano? Nawawala siya. Emartan, may negosyo akong gustong pag-usapan sa'yo. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Emartan, naalala mo ba noong 6 na taon ang nakalipas, ang partnership ng Jiao at Sansheng Group, at ang pagbibintang sa presidente ng Chansheng? Hinanap niyo na ba? Hinanap pero hindi namin nakita. Sige, ako na lang ang hahanap. Magulo ang lugar na ito, saan ka hanap? Huwag kang makialam. Bakit hindi ka pa rin sumusunod? Ingay. Ano ang nangyayari? Medyo nahihirapan akong huminga. Eh, Central Control, gusto mo bang umakyat sa langit? Ang dami mong pinapausok. Jiangshu. Bumaba ka na. Tulong. Jiangshu. Jiangshu, gising ka. Jiangshu. Jiangshu, ako ito. Huwag mo akong patayin. Ako si Jiangshu. Ako to. Umalis ka diyan. Huwag kang matakot, ako to. Ayos lang, ayos lang. Huwag kang matakot, tara na. Ibigay mo siya sa akin. Boss Fu, wala akong oras para makipag-agawan sa iyo ngayon. Isil ang lugar agad, walang alis. Nang walang utos ko. Opo, opo. Nagising ka na rin. Nasaan si Tanwei? Naroon siya, pero may isa muna tayong ayusin. Ano yon? Nahanap na yung nagtulak kay Bibi, Jiang sa tubig, pasukin. Ano yan? Bitawan mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Kuya Jinyan, tulungan mo ako. Bakit ka nandito? Gusto ko rin malaman bakit si Easy ay nandito at sinadya pa akong itulak sa tubig. Ako. Hindi ako yon, Kuya Jinyan. Gusto ko lang hanapin ka. Hindi ko inaasahang dakpin nila ako nang walang dahilan. Tingnan mo, namumula na ang kamay ko. Kung hindi ikaw, naaalala kong iyong nagtulak sa akin. Ay may relong kapareho ng sayo. May hindi pagkakaintindihan dito. Hindi pagkakaintindihan. Kung ganun, kung sakaling patayin niya si Gumanyin. Walang araw, hindi pagkakaintindihan din ba yun? Boss Phil, paano kung may ebidensya ako? Siya yon, siya ang nag-utos sa akin. Tandaan mo ang sasabihin ko. Palakihin ng todo ang usok sa entablado hanggang sa hindi na makita ang tao. Sage. Siya yon. Siya ang nag-utos sa akin. Hindi ko balak saktan ang sinuman. Dalhin niyo siya. Yeezy, may sasabihin ka pa ba? Ikaw talaga. Kuya Jinyan, pasensya na, pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon. Hihingi ako ng tawad sa kanya. At Jiangshu, pasensya na. Bibi, Jiang, kasalanan ko ang lahat. Bibi, Jiu. Huwag kang magpanggap. Hindi ko kaya magawin ang paghingi mo ng tawad. Tama na. Kung inamin na ni GNG, Gu, ipaubaya na natin sa pulisya.
Kuya Jinyan, Kuya Jinyan. Kuya Jinyan, sinabi mo, alagaan mo kami. Ang sanggol sa tiyan ko. Ngayon, wala na ang bata. Susuko ka na ba sa akin? Ano pang hinihintay mo? Kumilos ka na. Sandali lang. Aalis na ako sa kompetisyon ng Jiayu Group. Pakawalan mo siya. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Fu Jinyan, wala ka na bang kakayahang magsabi ng tama sa mali? CJ, deal na. Buti na lang nalaman ang plano ni Gumanyin. Kaya naisahan natin siya. Nakumbinsi si Fujin na umalis ng kusa. Hindi ba masyadong delikado ang hakbang mo? Kung ayaw mong magsakripisyo, hindi ka makakakuha. Basang-basa lang naman ako, okay lang yan. Pero muntik ka nang mamatay. Huwag mo nang ulitin. Sige na, alis na tayo. Makipagkita tayo kay Ethan. Ikaw ba ang gumawa nito? Siyempre naman. Lolo, Lolo ni Lichuan. Lolo. Bakit ka bumalik? Ano, ayaw mo makita ako? Hindi, ayokong malaman niya ang tunay kong pagkatao. Hoy ete, ito ang aking laking lolo. Noong nag-aral ako sa Mascom, siya ang tumulong sa akin. Kamusta po, lolo? Iyan, Jayang. Nakita ko ang lahat kagabi. Matalino at maunawain ka. Kaya kampante ako na ikaw ang magiging kasintahan ni Xiao Xuan. Hoy, lolo, huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala kung magpakasal kayo. Bibigyan ko kayo ng magarbong kasal. Six na, lolo, alis na tayo. Paalam. Medyo makalimutin na ang lolo ko. Ang kite naman ng lolo mo. Talaga? Ngayon, ang pinakahihintay na pakikipagtulungan ng Jiayu Group at Chansheng. Boss Fu, galit na galit si Ji Gu sa telepono. Gusto kanyang makita agad. I cancel mo. Ngayon ang ika-negatibo 108 araw ng aming pagsusulat. Ni Fenji at ko. Sabi niya, gusto niyang makapasok kami sa parehong universidad. Sa totoo lang, pangarap kong mag-aral ng jewelry design sa Florence. Pero hindi pumapayag ang tatay ko. Xiao Zhou, anong kurso ba ang balak mong kunin? Kapag nakapag-ipon na ako ng 1,000 sulat, saka ko siya liligawan. Xiao Zhong. Boss Fu, yung male model na si Lichuan. Natulungan niya si MS Jiang na makuha ang Jiao. Tiyak na hindi siya ordinaryo. Huwag mo nang pakialaman ito. Lumabas ka muna. Sage. Imbestigahan mo ang isang tao para sa akin. President Jiang, talagang hindi na mahanap ang video mula 6 na taon na ang nakalipas. Ito ay 500,000. Makakahanap ka ba? Sage, hahanapin ko ulit. Pinaghihinalaan mong may kalokohan dito? 6 na taon na ang nakalipas. Isang kumpanya sa abroad ang nagpadala ng malaking halaga sa Tianjin. Pinaghihinalaan ko na ang nagpadala ay si Guya Ocean. Ang tanging layunin niya ay siraan ang tatay ko. Bakit niya ito ginawa? Iyon ang hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Isang male model na galing sa bundok. Ano bang dapat imbestigahan dito? Diretso na sa resulta. Wala akong nahana. Hala, hindi ba ito ang dating asawa mo? Kakaiba, bakit ang ganda-ganda na niya ngayon?
Baka naman pagkatapos ng diborsyo, sumaya na siya sa love at career? Hoy, ano bang ginagawa mo? Huwag kang magpadalos-dalos. Kapag tapos na ang lahat, gusto ko pa rin bumalik sa Florence. Iyon ang pinakapaborito kong lungsod. Jiang Shu. Sumama ka sa akin sa labas, may sasabihin ako sa'yo. Ano bang gagawin mo? Fujinyan, ano ba nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo siya. Ano ba nang iniisip mo? Boss Fu, bakit nandito ka na naman? Talagang stalker ka, no? Ako stalker. Eh ikaw na nagtatago ng tunay mong pagkatao. At sinasadya mong lumapit kay Jiang Shu, ano ka? Ano nang ibig mong sabihin? Mahirap ang pamilya pero naka-luxury car at mamahaling relo. Pagkatapos pumasok sa kolehiyo, blanko na ang mga records mo. Kung hindi iyon pagtatago, ano pa? Boss Fu, tinitignan mo ako? Ang galing mo talagang magsiyasa. Sino ka ba talaga? Ano nang pakialam mo kung sino siya? Jiang Shu. Nakatira ka sa isang taong hindi mo kilala. Alam mo bang delikado yun? Eh ano naman? Fujinyan. Kaya kung sino ang kasama ko, huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Tara na. Huwag mo nang pakialaman ang buhay ko. Tara na. Boss Fu, layuan mo siya mula ngayon. Ay, parang nakita ko na siya dati. Yung Lichuan. Naalala ko na. Nung nakaraang taon sa exhibit sa Dubai, parang nakita ko siya. Exhibit sa Dubai. Isang mahirap na estudyante lang siya. Paano siya nakapunta doon? Tungkol sa pinanggalingan ko. Hindi ka ba curious? Lahat may sikreto, pero naniniwala akong hindi mo ako sasaktan. Si Bojinyan, hindi kanya pinapahalagahan. Bulag talaga siya. Alam mo, gusto ko lang malaman ang totoo at maghiganti para kay Papa. Paano kung matutulungan kita? Ibig kong sabihin, kung matutulungan kitang malaman ang totoo, pwede bang isipin mong maging tayo? Ako. Hoy, Director Jiang, may problema. May nakalat ng peking balita na nagnakaw ng pundo ang Tiansheng. Nandito na ang mga taga-publiko at mga reporter. Nandito na ang mga taga-publiko at mga reporter. Director Jiang, sagutin niyo po ang aming mga tanong. Director Jiang. Noong 6 na taon na ang nakalipas, nagpakamatay ang tatay niyo dahil sa pagnanakaw ng pundo. Ngayon, may iskandalo na naman ang Tiansheng. Dahil basta may tinatago kayo, kaya ayaw niyong harapin. Director Jiang. sinabi ko na sa bagay na ito. Magbibigay ako ng makatwirang paliwanag. Binibining Jiang. Binibining Jiang. Siyempre gawa ito ni Ji Yaoshan. Kaya, kailangan nating malaman agad ang totoo. Para matapos na ito sa kanya. Hoy! Tumakas ang manager ng Black Horse Club. May nakakaalam na tinitignan natin ang mga gife. Kapag natapos na ang lahat, gusto ko pa rin bumalik sa Florence. Paborito kong lungsod yon. Sa totoo lang, gusto kong mag-aral ng jewelry design sa Florence. Pero ayaw ng tatay ko. Zong, anong kurso balak mong kunin? May problema na naman ang kumpanya ng ex-wife mo. Tingnan mo ulit. Wala talagang bangko ang gustong magpautang sa Tiansheng. Ako na ang bahala sa mga bangko. May nalaman na rin si Lucky sa investigasyon niya sa proyekto sa UK. Malapit na nating malutas ang problema. Ara na. Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala, mag-ingat ka rin. Ano ang sabi ni Kuya Lucky? Hindi gaanong maayos. Ginamit mo ang impluensya ng pamilya para pilitin ang mga bangkero. Galit na galit ang tatay mo nang malaman niya. Kailangan mong sumama sa amin ngayon. Paano kung ayaw kong sumama? Pasensya na, wala kaming magagawa. Umuwi ka muna. Ikaw, Huwag mo akong alalahanin.
Dapat dalhin natin siya pabalik, kahit anong mangyari. Tara na tayo. Giant Shoe. Fujinyan, tulungan mo ako. Lichuan. Bakit mo akong inaasahang tutulong sa kanya? Pasensya na. Salamat sa pagtulong. Marunong ka rin palang humingi ng tawad. Bitawan mo ako. Gusto mo bang mawalan ng paa? Okay lang ako. Fujinyan, anong ginagawa mo? Kung ayaw mong mag-upo ang digulong, tumahimik ka. Ewan Zhang, tingnan mo ang sisi ng garahe. Sage, Sir, Kumuha ka ng yelo. Sage, Ganoon ka ba ka-concern kay Lichuan? Sir, Ipahid mo yan sa bukong-bukong niya. Ako na lang. Iwan mo yan. Mauna ka na. Huwag. Nakipagkita ka sa mga bangkero ngayon. Paano mo nalaman? Kilala ng lahat ang krisis pinansyal ng Tiansheng. Parang imposibleng hindi malaman. Akala ko dati, puro galit lang ang dahilan mo kung bakit mo kinuha ang Tiansheng. Pero hindi ko inasahan. Kaya mo palang makipagsabayan kay Yi Yaoshan. Gusto ko talagang malaman. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo gustong labanan ang pamilya Gu? Boss Few. Matatanda na tayong lahat, may mga bagay. Mas mabuting huwag ng pag-usapan ng masyadong malalim. Salamat sa tulong mo ngayon. Sabihan mo agad ako kung may balita kay Lichuan. Aalis na ako. Sino ang nagsabi na pwede kang umalis? Ikaw. May tinatago ka ba sa akin? Sinunod ko ang address na binigay mo para mag-imbestiga. Wala sa mga kapitbahay ang nakakakilala kay Yan Liu. Ano ang sinasabi mo? Ibig sabihin, hindi talaga. Nanirahan si NJ Gu sa lugar na yon. Pero si NJ, Jiang, takot siya sa tubig. nanirahan siya dati sa Haishi at nag-aral ng jewelry design. Gusto pa niyang bumalik sa Florence. Lahat ng palatandaang ito ay nagpapakita. Si Jiang Shu. Ang taong nakipag-ugnayan sa akin sa loob ng mahigit 10 taon. Ikaw ba yon? Fujinyan. Nababaliw ka na ba? Paalam. Eh. Sasamahan kitang umuwi. Hindi na kailangan. Eh, baba mo ako. Eh, Sabi ko sa'yo, hindi ka makakalakad. Nakakatawa ba? Hindi naman. naalala ko. Nahanap mo na ba ang gigli footage ng parking lot? Nahanap na, tignan ninyo. Ayon sa investigasyon, dapat ay nasa eroplano papuntang Dubai si Jilly. Dubai. Sinabi ko na sa'yo, hindi siya ordinaryong tao. Ano ang nangyari? Boss Fu, may grupo ng mga reporter sa labas. Boss Fu, GNG, Jiang, nasa trending na naman kayo. Kalokohan. Nag-alay ako ng katawan para sa resources. Nakakatawa. Sos, Quotes talaga ni Boss Fu. Totoo ang sinasabi sa internet. Nagkabalikan na sila. Ano na naman ang gusto niyang gawin?
Magsasara na talaga ang Tianjin Group, no? Kung hindi, bakit naman siya para humingi ng tulong kay Boss Fu? Ako, sa ngalan ng Free Group ay nanunumpa. Walang problema ang Tianjin. Tungkol naman sa personal na usapin namin ni Emma Jiang. Ayoko ng maling balita. Kung hindi, ang legal team ng Free Group, hindi titigil hanggang sa makasuhan. MR Fu, pwede bang usapin ang love life mo? Salamat. Bayaran mo ako ng 5 milyon para sa iuhay. Ang lakas ng loob mo manghingi. Ang presidente mismo ng Bo Group ang nagpaliwanag. Hindi ba't sulit ang 5 milyon? 5 piso lang ang ibibigay ko. Heto, sukli mo na yan. Nandito ka na, Jinyan kuya. Pinorder ko yung favorite mong steak. Jiangshu ate, bakit ka nandito? Sa'yo ba ang restaurant na to? Bakit hindi ako pwede dito? Kung hindi ka kasi laging nakadikit kay Jinyan kuya, hindi sana kayo nakuna ng paparasi. Alam mo pala ng ganoon, ikaw ba ang nagkalat ng balita? Ikaw, Jinyan kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Hello, 2 mango juice po. Hindi kami umorder niyan. Ako ang umorder. Hindi ba paborito mo ang mango juice? Hindi ba't allergy siya sa mangga? Bakit hindi mo inumin? Hindi dapat malaman ni Jinyan na allergic ako sa mangga. Kung hindi, may isip niya na impostor ako. Anong pinagtatawa mo? Hindi mo ba alam? Ikaw, Gumanyin, paulit-ulit mo akong ginugulo. Ito ang kapalit. Sana'y tanggapin mo. Boss Fu, mauuna na ako. Allergic ka pala. Hindi ka talaga si Fenye. paano naman? Paborito ni Fenye ang mango juice pero allergic ka sa mangga. Gumanyin. Niloko mo ako ng ilang taon. Jinyan kuya, huwag kang umalis. Bibilang ako ng 3, bitawan mo. 3. 2. Fujinyan, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Kamusta? Ang tinatawagan mo. Kamusta? Ang tinatawagan mong numero ay naka-off na ang telepono. Sino? Sino ang nag-utos sa'yo? Maganda ka talaga, kaya pala may gustong. Gumastos ng 100,000 para sa iyo sa isang gabi. Ano ang nangyari? Parang nakita ko si Boss Fu kanina. Kuya Jinyan, kapag nagkaanak ako sa iyo, hindi ka na makakatakas sa akin kailanman. Kuya Jinyan, bigyan mo ako ng anak. Manyakis. Tumigil ka. May recording device sa kwarto. Ilang laro pa ba ang gagawin mo? Kuya Jinyan, mali ako. Pasensya na mali ako. Halik, yakap, buhat, susunod na hakbang ay aray. Nasaan ang antidote? Walang antidote. Kuya Jinyan, mas gugustuhin mo bang uminom ng gamot kaysa magpakasaya kahit isang beses lang naman. Simula ngayong gabi. Wala nang koneksyon sa pagitan natin. 10 taon tayong magkasama, mahalaga ba kung pen pa ako o hindi? Kung hindi mo sinungaling ang pagkatao niya, hindi sana tayo nagkakilala. Huwag kang umalis.
Kung ganyan ka patatawagan ko ang pulis. Magpakabait ka. Kung ganyan ka pa ipapadala kita sa presinto. Manager, uminom pa tayo ng isa lang. Huwag kang umalis. Nakikiusap ako, kailangan mong magpautang sa Tiansheng. Mga hayop na yon, ilang bote ba ang pinainom sa'yo? Paborito kong artista. Itatoo ang pangalan ko sa katawan mo. Gusto ko ring subukan, honey. Ikaw nga talaga. Ano ka dyan, tumayo ka. Nasa katawan mo ang pangalan ko. Tapos, Boss Few. Hindi mo pa rin ba alam na wala na akong nararamdaman sa'yo? bukas papabura ko ito. Paano kung magbago ang isip ko? Walang kung. Ikaw. Inaasahan ko itong kung. Buti na lang dumating ako ng maaga. Fujin yan. Aso ba ang Fujin yan? Boss Fu, pinasuri mo sa akin ang bagay na ito. May resulta na, ang pen pal mo ay si MS Jiang. Boss Fu, hindi kaya binlock ka ni MS Jiang? Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ng ikatlong tao. Na pala, maglabas ng anunsyo sa ngalan ko. Kanselahin ang kasunduan sa kasal kay Gumanyin. At lahat ng pakikipagtulungan sa 3 Prosperity Group. Sage. Mahal, nalaman ko na ang lahat ng detalye ng kumpanyang overseas na iyon. Ngayon, halos matiyak na. Ang kumpanyang ito ang tumanggap ng perang ninakaw. Pero, ang legal representative ay tatay mo. Hindi pwedeng tatay ko. Naniniwala rin ako, hindi ito ginawa ni Uncle Jiang. Ang tanging posibilidad may nagnakaw. Ng impormasyon ng GE ng tatay ko, nagrehistro ng kumpanya. Tapos pinagbintangan. Pwede, mahal, meron ba sa inyong bahay? Mga work materials ng tatay mo, dalhin natin para sa handwriting analysis. Isa rin itong mahalagang ebidensya. Meron, sa lumang bahay, mag-aayos muna ako. Mahal, ano ito? Bakit ka amoy alak? Wala lang, yun. Magkumpisal, mabuti, magtago, masama. Sabihin mo, sino ang lalaking iyon? Ay naku. Lasing lang ako, pero walang nangyari. Ni hindi mo alam ang pagkakakilanlan niya. Huwag mo na alalahanin. Kung wala kang ginagawa, mag-book ka muna ng ticket papuntang Haishi para sa akin. Bilisan mo, sige na. Mukhang pupunta si MS Jiang sa Haishi. Iyon yung address na pinadalhan mo ng sulat dati. Sundan mo siya. Bumili ka rin ng tiket papuntang Haishi. Halos 10 taon na mula nang lumipat sa Bincheng. Hindi ko inakala dahil sa investigasyon tungkol kay Papa. Bumalik ako rito. Sala. Bakit wala ang personal na pirma ni Papa? Malaking bunganga. Baka nandito.
Ito, mga sulat ng penpal noong high school. Bakit ka nandito? Dito ka lang para sa mga sulat na ito. Mahalaga ba sa iyo ang nagsulat nito? Hindi. Hindi naman siya sumipot. Jianshu, ako ang sumipot. Pero bakit hindi ikaw ang dumating? Bakit hindi mo siya sinubukang kontakin? Pagkatapos, nagsulat ako sa kanya ng ilang beses, pero hindi siya sumagot. Ito ang paborito kong singsing noong bata pa ako. Akala ko na wala na ito. Nahanap ko na. Nakipag-ugnayan na ako sa pinaka-autorisadong institusyon ng pagpapatunay. Kapag nakabalik na tayo sa Jiangsheng, malalaman na natin ang totoo. Salamat, Boss Liu. Pero, sigurado ka bang gusto mong sumabay sa akin pabalik? Dadaan naman ako. Manong, parang hindi ito ang daan patungong airport. Para, Mamatay ka na. Aray. Fujinyan, Ay ko po. sino ang nagutos sa'yo? Hindi ko alam, hindi ko alam. iniinterog na ng pulisya yung driver. Pero matigas ang bibig niya, ayaw magsalita. Talagang para sa'yo yun. Sa pagbalik mo sa Haicheng, sino pa ang nakakaalam? Bukod sa mga pinagkakatiwalaan ko. Ikaw lang. Huwag kang gagalaw. May naisip ka ba? May nakikinig sa akin. Bakit wala akong signal? Gumanyin. Jinyan kuya, bakit ka nandito? Jinyan, ano ang gagawin mo sa anak ko? Mas gusto kong malaman kung ano ang balak ng anak mo. Sinusundan at pinakikinggan. Nagpapatay ng tao. Ano pa ang gusto mong gawin? Jinyan kuya, pakinggan mo muna ako. Paliwanag. Sawa na ako sa salitang yan. Hanggang kailan ka magpapanggap? Jinyan kuya, naging mapusok lang ako sandali. Para sa maraming taon na tayo ay nagmamahalan. Pwede mo ba akong patawarin? Tapang mo pang banggitin yan. 10 taon. Ninakaw mo si Jianshu sa loob ng 10 taon. Ngayon, oras na para ibalik mo siya, di ba? Ano ibig mong sabihin? Ilabas mo ang mga sulat na isimulat ni Jianshu para sa akin. At saka sumuko ka na. Hindi pwede. Kung ganon, ibibigay na lang natin ito sa pulis. Jinyan, huwag kang mapadalos-dalos. Kahit anong gusto mo, ibibigay namin sa iyo. Ibibigay ko. May kabuwang 6 na sulat. Nandito lahat. Kapatid na Jinyan, pwede ba huwag kang umalis? Patawarin mo na ako sa huling pagkakataon. Jianshi, mamatay ka na.
kinumpirma na ng otorisadong institusyon. Talagang magkaiba ang sulat kamay sa dalawang dokumento. Ngayon, may ebidensya na tayo para labanan si Kuya Ochan. Para sa isang taong katulad niya, hindi sapat ang ganitong ebidensya. Ano? Ang video kung saan sinuhulan ni Kuya Ochan si Tanmo. Nakita na ang video nila. Ngayon talagang napatunayan na ang ebidensya natin. Bumalik ka agad sa kumpanya at ipaalam sa lahat ng media. Gusto kong magdaos ng press conference. Ilalabas ko ang mga krimen ni Kuya Ochan. Isa-isang ilalabas ko ang mga kasalanan niya. O Sage, ngayong gabi, tayo magpahangin sa hot spring. Ako na ang magbabayad. Asti ka, boss ko. Ara na. Pagkalipas ng 6 na taon, makakamit ko na ang paghihiganti para sa aking ama. Kuya Ochan Gumanyin, wala sa inyo ang makakatakas. Hello, Jianshu. Saan ka ba? Nasa Hot Spring Hotel ako. Jianxi. Dahil sa iyo, kinansel ni Jinyan ang kasal natin. Wala na akong natira ngayon, sa tingin mo ba magpapatawad ako sa iyo? Jianxi, mamatay ka na. Bakit biglang sobrang init? May tao ba? Wala na ang Yongli Hot Spring. Tao. May tao ba? May tao ba? Hoy! Fujinyan. Jianshu, nasaan ka? Jianshu. Nakakandado ang pinto ng steam room. Matagal na akong tumatawag kay Boss Jiang. Walang sagot. Hala, may nangyari. May patay. Jianshu. 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 Jianshu, tibayan mo. Malubha ang pagdurugo ng biktima, kailangan ng blood test. Sir, pakikalmahin po ninyo ang sarili. Hindi pa namin alam ang kalagayan niya. Maghintay po kayo sa labas. Fujinyan, ang aking mahal. Talagang utang ko sa iyo noong nakaraang buhay. Kapag kasama ka, laging may problema. Kung hindi mo siya dinala sa hot spring, may mangyayari ba sa kanya? Ano ang sinabi mo? Boss Lu, talagang walang kinalaman si Boss Ayu dito. Kumusta na siya? Malubha ang pagdurugo ng pasyente. Ang stock ng dugo sa ospital ay hindi sapat para sa pangangailangan niya. Ano pang hinihintay niyo? Request ng dugo sa buong lungsod. Sa pagkakaalam ko, isa lang ang tao sa buong Bincheng. Nakapareho ng kanyang blood type, ang iyong nobya. Si Ginang Gumanyin. Gusto mo magbigay ng dugo ang anak ko para sa kanya? Madali lang. May dalawa akong kondisyon. Anong mga kondisyon? Una, pakasalan mo si Gumanyin. Imposible yan. Basta magbigay ka ng dugo. Ibibigay ko ang lupa sa kanluran bilang kompensasyon sa pamilya ko. Hahaha. Akala mo ba, Boss Lu, kulang ang pamilya ko sa lupa? Kuya Jinyan, alam mo naman, ang pangarap ko, pakasalan ka. Pakasalan ka. Karapat dapat ka ba? Wala nang planuhin mo akong saktan. At saktan si Jiangshu. Wala nang pag-asa sa pagitan natin. Hindi ganoon. Kuya Jinyan, hindi ko siya sinaktan. Boss Eyung, talagang ayaw mo nang pakasalan si Manyin? Hindi lang di ko siya pakakasalan. May hawak pa akong ebidensya na si Miss Gu ang nagpapatay. Pwedeng makulong siya ng 10 taon. Anong gagawin mo? Sandali. Pwede mong ipakasalan si Manyin, pero kailangan mong sumang-ayon. Sa pangalawang kondisyon, bukas, ikansela ang press con ng Chansheng.
Pinaghirapan iyan ni Jiangshu. Kapag nagising siya at nakansela ang presscon, anong gagawin niya? Mas mahalaga ba yon kaysa buhay niya? Ang buhay niya ang mas mahalaga. Ero, mula nang makipaghiwalay siya sa'yo, gusto na lang niyang magtrabaho sa Guyaochen. Pwede akong tumulong sa Guyaoshan. Iba yon. Anong pinagkaiba? Fujinyan, 6 na taon kayong mag-asawa. Hindi mo ba talaga alam kung bakit gusto niyang ipaghiganti ang pamilya Gu? Ano nang ibig mong sabihin? Ang nagtaksil sa tatay ni Jiangshu. Dahil doon, nawasak ang pamilya Jiang. Ang paghihiganting yon, si Jiangshu lang ang makakagawa. Ano ba talaga ang nangyari? Hanggang ngayon, wala pa rin. Alas 10 na, bakit wala pang Chancheng? Nga, baka kinansela na ang presscon. Tingnan mo, si Bosku. Bakit nandito sila sa presscon ng Chancheng Group? Narito na sila. Totoo yon, sabi-sabi. Laging magkalaban ang Sansheng at Chancheng. Mukhang may balak sila. Mga kasama, kahit di makarating si Miss Jiang, hindi ko hahayaang. Masayang lang ang pagpunta ninyong mga reporter. Dahil ang balita kong dala ay siguradong headline bukas. Alam naman nating lahat, 6 na taon na ang nakalipas, si Jiang Wanguo ay naglipat ng 3 bilyong pondo sa ibang bansa. Nang mabuking, nagpakamatay siya. Sure, wala nang balikan ang tatay mo. Noong nangyari yon, ang headline noon, ang iniintindi mo lang ay ang headline. Namatay sa atake sa puso ang nanay ko. Dahil ninakawan siya ng 20,000. Galit na galit ako sa pamilya Jiang. Ama ka. Ngunit ngayon, ginagamit ni Jiangshu ang lahat ng paan upang itago ang kasalanan ng kanyang ama at linlangin ang publiko. Hindi ba niya naisip na ang ginagawa niya ngayon ay hindi makatarungan sa mga taong naloko at naubos ang lahat ng ari-arian? Talagang walang mabuting tao sa pamilya Jiang. Kaya pala, hindi lumalabas si Jiangshu. Sa tingin ko, takot siya. Sa madaling salita, ang pamilya Gu ay matuwid at prangka. Kung may ebidensya si Jiangshu, lumabas siya at happy na. Isang magandang palabas talaga. Ngunit hindi ko alam kung matatawa ka pa rin. Pagkatapos mo makita ang mga dokumentong ito, Idu, Ikaw, paano ka? paano ako hindi papatay? Kung patay na ako, paano sila tatakalanan sa lipat ng aking maaaring taon ng mali? At lahat ng ito ay may kinalaman sa iyo, Idu. Hindi ka makakaiwas. Narito ang ebidensya ng nakauna perang inilipat 6 na taon na ang nakalilipas gamit ang impormasyon ng aking ama. Na ginawa mo sa tulong ng dating sekretarya ng Kenshin. Gumamit ka lang ng isang kumpanyang overseas bilang takip at gumawa ng mga peking dokumento. Gusto mo akong parusahan? Idu, ayaw mo pang aminin hanggang sa huli. Pasok. Hindi ba ito ang dating sekretaryo, general ng Chancheng Group? Matagal na siyang nawala. Bakit siya nandito? Bakit siya nandito? Li Mingyuan. Buti na alala mo pa. Sabihin mo ulit ang ipinagawa niya sa iyo, 6 na taon na ang nakalilipas. 6 na taon na ang nakalilipas. Siya, binigyan niya ako ng 3 milyon para nakawin ang pagkakakilanlan ni Jijiang. Gumawa ng account, ilipat ang pondo, at gawing pang si Jijiang ang gumamit ng pondo ng kumpanya. Ganun pala, bakit niya ginawa yon? Kalokohan. Jigu, totoo ba ang sinabi ni Jijiang? Siyempre hindi. Ang balita ay, pagkatapos ay pinangunahan mo ang buong industriya na iboykot ang Chancheng para samantalahin ito. Kalokohan. Kilala ninyo ba siya? Siya ang tauhan ni Jiang Wanguo noon. Hindi ka pani-paniwala ang sinasabi niya. Ang 3 milyong ibinigay mo sa akin, hindi ko ginastos kahit piso. Lahat ay may serial number. Kung hindi kayo naniniwala, Narito ang isang serial number na dala ko. At ito ay galing sa Sansheng Group kung saan kabilang ang Gu family. pakita mo sa akin. Totoo nga. Pakita mo rin sa akin. Totoo nga. Totoo nga. Talaga palang may pagsuhol si Guya Ochen. Mga tao sa paligid ni Jiang Wanguo. Testigo at ebidensya. May sasabihin ka pa ba? Karapat dapat mamatay ang tatay mo. Inatay niya ang panganay kong anak. Iyan ang tawag sa isang buhay para sa isang buhay. 10 taon na ang nakalipas. Nagkaroon kami ng alitan ni Jiang Wanguo. Sa galit niya, dinukot niya ang anak kong babae. Tingnan ninyo. Dahil nagreklamo ako, si Jiang Wanguo, walang awa, pinatay ang anak ko. Jiang Wanguo, ibalik mo ang anak ko. Taya, huwag kayong malinlang sa kanya.
Si Jiang Wangwo ang unang nanakit sa ate ko. Pagpatay, bayad buhay. Iyan ang parusa niya. Nasaan ang ebidensya? Wala, di ba? Nandito ang ebidensya ninyong nagtangka sa akin. Patayin yan. Hindi ba yan si Miss Gu? Hindi natuloy ang pagpatay ni Miss Gu. Nakasangkot si MR Gu sa illegal na kompetisyon sa negosyo. Naibigay ko na ang ebidensya ninyo sa pulisya. Ang buhay ninyong dalawa sa kulungan na lang. Sino sila Kuya Ocean at Gumanyin? Sumama kayo sa amin. Nagreklamo ka? Paano ko may papahayag ang kasalanan mo kung hindi ako magreklamo? Paano mabibigyan ng hustisya ang tatay ko? Sumama kayong dalawa sa amin. Hindi. Huwag ninyong dalhin. Tatay, tulungan mo ako. Ganito lang yan? Hindi ako mapaparusahan. Paglabas ko, hindi ko kayo palalampasin. Ano sa palagay ni MRQ pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot pagpuslit sa ibang bansa? Sapat na ba yan para maparusahan ka? Hindi ba yan ang sagisag ng pamilya ng pinakamayamang pamilyang Lee? Pamilyang Lee. Pamilyar pa ba kayo, MRQ, sa gamot na ito? Impossible. Paano mo nakuha ito? Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Ipinagbili ninyong pamilyang Gu sa ibang bansa ang ipinagbabawal na gamot na ito. Dahil dito, nasira ang buhay ng binata namin, nalinlang ng mga may masamang hangarin, at nadukot sa loob ng 15 taon. Binata. Ang pangalan ng aming binata sa Tsina ay Lichuan. Siya nga. Siya si Lichuan. Si Lichuan ang nakipagsismisan kay Jijiang, ang modelo. Siya at si Jijiang ang nagka-issue. Alam mo na pala, Hoy, Fujinyan, sa palagay ko, dapat tayong magtulungan. si Lichuan ay isa lang sa marami. Sa nakalipas na mga taon, ilan pang bata ang nakidnap ng pamilya Gu? Ilan pang pamilya ang nasira? Katarantaduhan. Ang Three Prosperities Group, ang nangungunang kumpanya sa Jiangcheng, hindi magbibenta ng illegal na gamot. Parang ayaw pang umamin ni Gu. Ngayon, patunayan ko sa'yo. Medical report ko. Ang drug residue. Gawa ng anak mong babae. Mga sinungaling kayo. sinungaling. May ganito pala? Ikaw? Bakit ka gumawa ng ganito? Papa, Huwag mo akong tawaging Papa. Ang pamilya Gu. Walang anak na walang kwenta. Minion. Paano mo nagawa ito? Utos ng aming binata. Mula ngayon, lahat ng negosyo at partners ng pamilya Lee, itigil sa pakikipagtulungan sa pamilya Gu. Pakiusap, sumunod kayo. Hindi. Hindi mo sila pwedeng dalhin. Umalis na tayo. Jinyan, pakiusap. Sa tagal nating magkasama. Tulungan mo kami, pakiusap. Naglakas loob ka pang banggitin yon. Jinyan, pakiusap. Huwag mo akong pakiusapan. Kasalanan mo ito. Marami kang kasalanan. May mga bagay na ayaw kong sabihin sa harap ng lahat. Mag-ingat ka na lang. Natapos din ang lahat. Bib Jayang. Ito ay pinabigay. Ng aming binata sa inyo. Ito ang simbolo ng aming pamilya Lee. Sa buong mundo, anumang industriyang may kinalaman sa pamilya Lee ay maaaring magbigay ng mahigpit na serbisyong proteksyon para sa iyo. Salamat sa iyong binata para sa akin. At sabihin mo sa kanya para sa akin. Hihintayin ko siyang bumalik. Opo. Ang mga bodyguard ng pamilya Lee ay sobrang asting. Hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay pala isang nakatagong mayaman. Pagbalik niya, tignan mo, hihingi ako ng malaking halaga mula sa kanya. Tara na. Saan tayo pupunta? Kumain tayo, buong araw tayong nagtrabaho. Hindi na kailangan kumain. Uwi na muna ang aking babi at ako. Bakit naman? Dahil ako at ang aking babi ay magkasama mula pagkabata. Halos 20 taon na. Ikaw na isang dating asawa, anong karapatan mo para magpakita? Hindi pwede, may sasabihin pa ako sa kanya. Ang aking babi ay walang sasabihin sa iyo. Tumigil. Shu, anong naisip? Parang gusto kong sumuka. Baby, Giant Shu.
Nanay, tingnan mo, ito ang korona na binili ni tatay para sa akin. Nagastos niya ng 1, 2, 3, 4. 5,000 pyesa, ang ganda talaga. Ikaw, isa kang alipin ng iyong anak na babae. Basta gusto lang ng baby. Ang mga bituin at buwan sa langit, maaari kong kunin. Ang utak ni GNG, Jiang ay nagkaroon ng malukhang pinsala. Ang pinsalang ito ay eksaktong tumama sa parehong bahagi ng nakaraang pinsala. Kaya naman nagdulot ito ng pagkalito sa kanyang memorya. Nawalan ulit ng malay. Kami ay magkasama mula pagkabata. Hindi ko maalala na may nangyaring pinsala sa kanya. May panganib ba sa kanyang buhay? Wala, dahil walang natitirang blood clot sa utak. Ang pinsalang ito, sa halip, ay maaring makatulong sa kanyang memorya na muling bumalik. Nanay, tatay. Huwag, huwag, huwag. Huwag ninyo akong iwan. Huwag. Gising na siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Fujin yan. Napakasama ng panaginip ko. Ayos na ngayon. Ayon sa balita, ang mag-amang Gu ay nakapagpiyansa na habang naghihintay ng paglilitis. Ngunit ang mga grupong pinamumunuan ng mga pamilyang Li at Fu ay patuloy na kinansela ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilyang Gu. Ang Three Prosperity Group ay nasa bingit ng pagkalugi. Ganito na nga, makakapagpiyansa pa ba? Inaasahan ko na. Honey, may itatanong ako sa'yo. May alaala ka pa ba sa nanay mo? Wala akong maalala. Kakaiba naman yon. Nung nakumaka, paulit-ulit kang sumisigaw ng nanay. Tapos ngayon, wala kang maalala sa kanya? Kailan pa naging ganito kalibre si Boss Fu? Hindi galing kay Boss Fu, tong bulaklak. Sana gumaling ka agad, ete. Hintayin mo ako. Si Lichuan talaga, alam ang galawan. Isang baukwet lang, nauto ka na? Oh, siya, Boss Jiang, nakalimutan ko to sa'yo. Nandito pala. Akala ko nawala na. Honey, parang pamilyar, yung kwintas na to. Yung singsing sa kwintas. Di ba to yung tumanggi kang ipagili? Kay Gumanyin? Ah. Baka pareho lang ang designer. Suot mo nga sa akin. Sige na. Huwag kang umiyak. Jiangshu, nanggugulo ka pa sa anak ko. Ma, ano na naman yan? Jinyan. Manyin, yung babaeng nagdalang tao sa'yo. Di mo siya tinutulungan. Ito pa yung tutulungan mo, yung 6 na taong di nakaanak. Ma, tama na. Kasalanan ko, di ko naingatan ang daddy. Gusto ko kasing magkaanak kay Kuya Jinyan. Kaya, pinalason ko siya. Kasalanan ko lahat. Sige, sige. Anak, narinig mo. Kung hindi dahil sa kagandahang loob niya, nawala na ang magiging anak ninyo. Naku, kayang-kaya niya bang gawin yon? May dahilan naman siya. May dahilan? Nagdalang tao ng anak ko. Ni hindi ka nga nagbuntis. Anong pagkalaglag ang pinagsasabi mo? Ano ang ibig mong sabihin? Manyin. Ano tong nangyayari? Nakalagay dito, hindi ka naman pala nagbuntis. Niloloko mo lang pala ako kanina. Huwag mong isipin na peking medical record lang, makakapagparumi ka sa akin. Tingnan mo. May official stamp ng ospital dito. Paano ko pepekin yan? Ikaw, ginamit mo pa ang tungkol sa aking apo para lokohin ako. Lalabanan kita. Ano ba yan, Wangkin? Nababali ka na ba? Hinampas mo ang anak ko. Walang hiya ka. Sino ba ang may problema dito? Walang hiya. Umalis na tayo. Hinampas mo ako. Sandali. Saan mo nakuha ang kwintas na to? Ang weird mo naman. Ito ay malinaw na sa aking Bobby. Nagsisinungaling ka. Kwintas to ng anak ko. Simula bata pa ako, ito na ang suot-suot ko. Hindi yan sa anak mo. Pakitingnan mong mabuti. Hindi kay Manking. Tumigil ka. Hindi pa tapos ang usapan natin. Nasaan ang litrato?
Nasaan ang litrato ni Manking? Ma, magising ka. Patay na ang at ko. Anong silbi ng pag-iingat mo sa litrato? Ayaw kong maniwala. Buhay pa siya, sigurado ako. Kung buhay pa siya, paano mo ipapaliwanag na nasa kay Jiangshu ang kwintas na yon? Jiangshu. Ang pinakamahalaga ngayon, patayin si Jiangshu. Tiyak na may kinalaman siya sa pagkamatay ng ate ko, ang pamilya Jiang. Si Jiangshu. Hindi ko sila patatawarin. Tay, malapit na akong maibsan ang paghihirap ninyo. Gagantihan ko sila. Huwag kayong mag-alala, Tio Jiang. Ako at si Lichuan ang mag-alaga sa babi. Magiging ligtas siya, sigurado. Nga pala, hindi mo nakilala si Lichuan, di ba? Napakayaman ng pamilya niya. Sila ang pinakamayaman sa buong mundo. Tay, unti-unti nang gumagaling si Tianxing. Huwag kayong mag-alala. Tutuparin ko ang pangarap ninyong buong buhay. Tio Jiang. Sa mga susunod na araw, alagaan ko siyang mabuti. Hindi mo kailangang mag-alaga sa akin. Sumama ka sa akin sa isang lugar. Ayaw ko. Ilan ba? Sinabi ko, ayaw ko. Isang beses lang ito. Umayag ka, okay. Mahalagang lugar ba ito? Ang mahalagang lugar na sinabi ni Bujinyan ay ang ating universidad pala. Matagal na tayong hindi nakakabalik, maglakad-lakad tayo. Dito ako naglalaro ng basketball noon, napapanood mo ba ako? Noong mga panahong iyon, ikaw at si Gumanyin ang tinutukoy ng lahat. Bilang perpektong magkapareha. Sa gusaling yon, napanood pa kita magtalumpati. Fujinyan, bakit mo ba ako dinala rito ngayon? Sagutin ko lang ang tawag. Jiangshu, bakit ka bumalik? Sino ka? Si Limili. Hindi ko inaasahang makikita pa kita pagkatapos ng maraming taon mula nang graduate. Ang binti mo. Okay lang. Pansamantala lang. Mag-isa ka lang ba ang bumalik ngayon? Hindi may kasama ako. Si Fujinyan. Oh, alis muna ako. Sino iyon? Roommate ko sa kolehiyo. Si Oshu. Kukuha lang ako ng ilang gamit. Babalik agad ako. Hintayin mo ako rito. Ano ba talaga ang balak ni Fujinyan? Ang lihim-lihim. Ano to? Siyempre para sa kaligayahan mo, Boss Fu, ito ang mga bulaklak at singsing na gusto mo, at ang mga dokumento magpapatunay sa iyong pagkakakilanlan. Dinala ko na rin. Kapag nagtagumpay ka sa pag-amin, paputukan namin agad ng konfeti. Bulaklak ang hugis, sobrang romantiko. Mga bro, para sa kaligayahan ni Boss Fu, laban. Jiangshu. Hala! Ang black na kotse na yon. Habulin. Jianshi. Ikaw sa wakas sa aking kamay. Lahat kayo. Paano? Nagulat. Snatching Fujinyan mula sa O. Mula sa sandaling. Dapat mong inaasahan na makawan ang ganitong araw. Nakawan ko ba ito? Pumatay kayo ang aking ama. Mahirap pa rin ako at hit sa iyo sa iyong kotse. Ngayon, gusto mong patayin ako. Ang pila na ito sa pamamagitan ng pilit na bagay na ito ay mali sa iyo. Fujinyan, tingnan lamang ang iyong mukha. Tarik op. Hindi lamang ang iyong ama ay pumatay sa aking panganay na anak at ilagay ang kwintas na ito sa paligid ng iyong league. Ikaw ang buhay na ito upang magsuot ng kwintas ng aking anak na babae. Mom. Tumigil sa pakikipag-usap sa kanya at paghihiganti ang iyong kapatid na babae.
6 na taon ay lumipas. Hindi ka tuloy ng Fujinyan. Magbibigay ako sa iyo ng lasa bago ka mamatay. Ang amoy ng mga tao. Lumabas. Bigyan ako ng magandang serbisyo sa Miss Jian. Serve ito. Maraming gantimpan. Magsimula. Ina, pumunta tayo. Ang babae na ito ay talagang guwang. Alas, bakit mayroon siyang birthmark dito? Defis. Ina, wala siyang birthmark. Masyadong maraming tao. Pumunta tayo. Hindi. Manin, huwag pigilan mo ako. Tatawagin ko ang iyong ama. Sapat na yon, Guman King. Bakit ka at tatay? Palaging nais kong alagaan ang manling. Siya ay patay. Hindi mo alam. Hindi ba ito Emargu? Ano ang mali sa kanya? Ito ay Jiangshu. Gayun din sa... Sino ka? Ay upang hayaan ang iyong gumanking ay hindi bumalik. Sa ganitong paraan, walang tatagal ang iyong pag-ibig para sa akin. Mahimin, anong gayon ese yung MG Magunan? Ah, huwag umalis. Hindi ako ang iyong anak na babae. Ninakaw ko ang buhok ng Jiangshu at Itay. Pumunta para sa isang test ng paternity, 99.9%. Relasyon ng magulang at anak. At ako ay isang batang ampon lamang. Kaya pala, alam mo na noon pa na si Jiangshu ang anak ko. Kaya sinadya mong lokohin ako, ipakidnap siya, tama. Gusto kong ikaw mismo ang pumatay sa sarili mong anak. Paano mo nagawa ito? Gumanyin ako at kayo. Ay hindi magiging pamilya. Tanggalin ang misis. Tuloy ang pagpatay. Patayin mo. Gayong araw na ito, gagawin kong mamatay si Gumanyin. Huwag mong kalimutan. Ikaw, ang kasabwat ko sa pagpatay sa kanya. Ha ha ha. Manyin, paano mo nagawa ito? Manyin. Manyin, ayos ka lang ba? Patayin mo na. Umalis kayong lahat. Walang dapat gumalaw sa anak ko. Lumabas kayo. Mahal, dumating ka na. Nahanap ko si Manyin. Anong magagawa kong nahanap? Mamamatay pa rin siya. Huwag kang lalapi o papatayin ko siya. CJ, hindi ako lalapit. Ibalik mo ang kutsilyo. Ibalik mo. Akala mo ba? Napakialam ko, hindi ako tunay niyang anak. Hindi mo inaasahan ito. Si Jiangshu ang tunay na anak ng pamilya ko. Ha ha. Mag-ama silang nagpapatayan. Wala akong pakialam sa alitan nyo. Pakawalan mo si Jiangshu. Gagawin ko ang lahat. Gusto kong pakasalan mo ako. Kaya mo ba? Maliban dito, gagawin ko ang lahat. Gusto kong mamatay siya. Paumanhin, huli na ako. Fijinyan, wala na akong natitira. Kung mamamatay, sabay tayong mamatay. Mag-ingat. Naku, nakidnap ang binibini. Naku, nakidnap ang binibini. Jiang Wanguo. Mag-usap tayo na maayos. Ikaw ang dahilan kung bakit malapit na mabangkarote ang Chancheng. Aya ang iyong anak na babae. Man King. Kung hindi dahil kay Gumanyin, na patuloy na pinigilan si Boss Fu, hindi sana siya nasugatan ng ganito. Gusto niyang mamatay, ngunit isasama pa si Boss Fu. Tama, kung hindi dahil sa kanyang bodyguard na dumating kaagad. Malamang, ang nasunog sa apoy, ay hindi lang si Gumanyin. Kailan siya magigising? Ito, sinabi ng doktor, nasugatan ang mga internal organ ni Boss Fu. Ano? Kailan siya magigising? Hindi pa alam. Makakaraos din siya. Dahil lahat ito sa akin. Kaya, huwag mong sabihin iyan. Umalis na tayo dito. Si Fujinyan, si Assistant Zhang ang magbabantay. Ano nang nangyari sa iyo? Mahaba ang kwento. Mula ngayon, manatili ka na lang sa Dubai. Magmana ng negosyo ng pamilya, at maghanap ng angkop na babae. At magpakasal ka. Ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ba tumayag na kayo? Sa kasal namin ni Jiangshu? Iyon noon. Hindi kayo bagay. Alimutan mo na iyan.
Naku, tumakas ang binata sa bintana. Lichuan, hindi ako karapat-dapat sa ginawa mo. Karapat dapat ka. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong pagkakataon na makalabas sa bundok. Noong ako'y lubos na nalugmok, ikaw ang nagligtas sa akin. Masaya ako na nakatulong ako sa iyo. Ngunit, Huwag mo nang sabihin. Hindi kailangan ng tugon ang pag-ibig ko. Malaya ka palagi. Ubo. Hindi ba ako tamang oras? Aki, may problema ba? Ang mag-asawang Guyao Chan. Ayaw pa ring sumagot sa tanong. Sabi nila, kailangan makita ka. Gu, yung breast gu, payuhan ko kayo. Aminin niyo ang lahat ng ginawa ninyo. Walang saysay ang pagpapaliban para sa inyo. Manking, kahit anong gawin namin ni Mommy, ayaw mo pa rin ba kaming patawarin? Hindi ako si Gumanking. Ikaw iyan. Ang birthmark mo at yung kadena na may singsing. Ikaw ang aming anak. Wala akong magulang na tulad ninyo, na paulit-ulit na. Ang mga magulang na gustong ako'y patayin. Tungkol dito, dati itinuring kong kayamanan. Ngunit mula nang malaman kong galing sa inyo. Kailan may hindi ko naramdamang napakasuklam nito. Huling pagkakataon ko na itong dumalaw sa inyo. Jiang Shu. Ang unang pagkakamali ko'y mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nais kong nakawin ang core technology ng Chancheng. Kaya nang magalis si Jiang Wanguo, dinalaw ka niya. Noon ay akala namin wala ka na. Hindi kinaya ng nanay mo ang pangyayari. Kaya nawala siya sa sarili. Kaya namin inampon si Manyin. Ito naman ang pangalawang pagkakamali ko. Ang mga paghingi ng tawad na ito. Ipagpaubaya mo na lang sa pulis. Ngayon ay may cancer na ako. Malamang wala na ako sa loob ng 3 buwan. Mahal, huwag mo nang sabihin. Alam kong ayaw mong marinig, pero gusto ko pa rin. Sabihin sa iyo. Paumanhin. Mahal na mahal ko kayong mga magulang. Manyin. Saan man ako mapunta, lagi kong aalalahanin kayong mga magulang. Jiangshu. Kailan ka nagising? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Mabuti naman. Hindi pa tapos ang gusto kong gawin noong nakaraan. Gusto mo pa bang samahan akong bumalik sa paaralan? Ikaw, bakit mo ako biglang dinala rito? Gusto kong ikwento. Ang aking crush noong estudyante pa ako. Matagal na panahon. Nagpapalitan kami ng sulat. Kapag nakumpleto ko na ang 1,000 liham, sasabihin ko sa kanya. Pagkatapos ng high school, nagkita sana kami. Pero hindi siya sumipot. O kaya, hindi siya ang dumating. Ang mga sinabi mo. Bakit ko? Nakakilala ba? Mahal ko siya ng 10 taon. Ngunit dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, matagal na kitang hinintay. Ngayon, gusto kong magkaroon ng pagkakataong magbayad sala. Sige na, Fenje. Ikaw pala ang laging nakikipag-ugnayan sa akin. Ikaw si Song. Nagkamali ako sa nakaraang mga taon. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad sala. Sige na. Congratulations Boss Fu at Madam, nagbalikan na kayo. Na-outsmart na naman tayo ni Fujinyan. Bakit kayo nandito? Si Assistant Zhang ang nag-message sa amin. Inanyayahan kami para mapanood ang kanyang dakila, guwapo, at magiting na Boss Fu sa kanyang pagpapakasal. Shushu, pakasal ulit tayo. Sige na. Ito ba ay ang draft ng singsing na ginuhit ko? Yung sulat ay pinadala mo noon. Kinuha ni Gumanyin. Nang mahanap ko, pinagawa ko ito. Nagdala pa ng security si Fujinyan. Natatakot pa siyang ididiretso kita sa Dubai? Gagawin mo ba? Ingatan mo ang sarili mo. Ang sagisag ng pamilyali ay mananatiling proteksyon mo. CJ, Hanggang kailan ka pa manonood? naiinggit ka ba? Si Lichuan na yon. Dapat ba akong hindi mainis? Naiinggit ka pa ba?
Tara, dadalhin kita sa law office. Anong gagawin natin sa abogado? Para sa property settlement. Lupa. Boss Fu, ito lahat ng stocks, funds, at properties mo. Ililipat lahat. Kay Jiangshu. Ang dami. Ang dowry pa lang yan, mas marami pa ang susunod. MRS Fu, ito ang mga ari-arian. Na inihanda ni Boss Fu para sa iyo bago ang kasal. Pagkatapos ng kasal, makakakuha ka pa ng kalahati ng kayamanan ni Boss Fu. Pirmahan mo na. Sigurado ka na ba? Kung talagang pipirmahan ko ito, hindi ka na pwedeng magsisi. Sobrang. Sigurado ako, hindi ako magsisisi ngayon. Lalo na sa hinaharap. Kaya, maagang pagbati ng kasal sa Boss Fu at sa asawa. Tara na. Saan pa tayo pupunta? Napirmahan na ang kontrata. Dapat bigyan ako ng pangalan bilang in review. Hindi ko inaasahang sa edad kong 20. Ay pangalawang kasal ko na ito. In review. Mali ang pagkakasabi, 2 beses sa akin pa rin. Pwedeng ituring na isang kasal lang. Aminin man na pangalawang kasal, wala namang masama. Sa kalagayan ng Boss View, kahit pangatlong kasal pa, walang magreklamo. Gusto mo pang magpangatlong kasal? Depende yan. Kung kaya akong pasayahin ng Boss View. Ano yan? Biglaan. Siyempre, uwi tayo. Para pasayahin si Kim Review. Sa kama. Noong naghiwalay tayo, si Lucky ay naghanap para sa akin ng maraming male models. Tapos, Naisip ko, baka naawa sa akin ang langit sa 6 na taon. Nakasal nating dalawa na ako'y birhen pa rin kaya. Gusto niyang bayaran ng isang bagsakan. hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Sabi ko, depende kung kaya mo akong pasayahin. Kung hindi ako masaya, hindi ko akalain na talagang nagmahalan kami ni Fujinyan. Ano iniisip mo? Iniisip ko, ilang dekada pa kaya kitang mamahalin? Magmamahalan tayo. Hanggang sa kamatayan. Jianshu. Hala,